Napatunayan ng Ukraine sa digmaan kontra Russia ang paulit-ulit nilang pag-atake sa mahihinang target hanggang hindi na magamit ng Russia ang kanilang kagamitan. Ngayon, lubhang vulnerable ang Novorossiysk sa ngayon. Matapos ang matinding pag-atake isang buwan nang nakalipas, muling nilamon ng malaking apoy ang mahalagang daungan sa Black Sea. Bukod pa sa mga problema ng Rusya, isa sa kanilang frigate ay nabiyak ng malaki dahil sa bagong pag-atake ng Ukraine. Magsimula tayo sa frigate na yon. Noong ika-6 ng Abril, ang pinuno ng puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tripulante, si Robert Brovdy, ay nagpost sa Telegram upang i-anunsyo ang pinakabagong pag-atake na isinagawa ng mga drone operator ng Ukraine. Muling tinutukan ang Black Sea Fleet sa Novorossiysk, kung saan umatras ang Rusya matapos 4 na taong kabiguan. Napatumba ng drone ng Ukraine ang isa sa pinakamahalagang barkong pandigma ng Rusya. Hindi namin tinatamaan ang Willow. Mga missile sumablay, drone lang ang tumama, ayon kay Brovdy, bago niya maling tawaging Admiral Grigorovich ang barkong tinamaan ng Ukraine. Mali yon. Ang mga drone ng Ukraine ay tumama sa Admiral Makarov sa operasyong kinuordina ng unang sentro ng Unmanned Systems Forces at Security Service of Ukraine o SPU, ayon kay Brovdy. Dagdag pa sa matinding pinsala, ibinunyag din ni Brovdy na ang barkong pandikma na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ay puno ng mga sistemang panlaban sa himpapawid at ang mga depensang yon ay tuluyang nabigo sa nag-iisang tungkulin na dapat nilang gawin. Nagpalipad ng air defense missile mula sa gilid ng frigate papunta sa target. Pero hindi nito napigilan ang pag-atake sa lumulutang na langib. Nakakatuwang paglalarawan yon kay Admiral Makarov. At akma ito para sa Ukraine. Dahil ang barkong ito ay naging malaking problema sa kanila. Kahit umatras na ang Black Sea Fleet mula Sevastopol, patungong mas ligtas na Novorossiysk. Batay sa ulat ng Defense Express, sa pinakabagong atake ng Ukraine, ang Admiral Makarov ay isa lamang sa 3 prigata ng project, 1,000, 136 na R-Buravesny class na itinayo ng Russia. Isa ito sa ilang barkong pandigma ng Black Sea Fleet na kayang maglunsad ng caliber cruise missiles laban sa Ukraine. Madalas gamitin ang mga mapaminsalang missile na ito sa pag-atake sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Sa abot ng hanggang 2,500 kilometro, o mahigit 1,500 at 50 milya ang caliber, ay may sapat na layo para ilunsad mula Novorossiysk at tamaan halos anumang target sa Ukraine. Pagdating nito, ang missile ay nagdadala ng warhead na may bigat na 400 at 50 kilo o humigit kumulang 900 at 92 libra. Mahirap pigilan ito dahil cruise missile sumusunod sa tabas ng lupa ito na supersonic ang bilis. Prioridad ang pagalis ng mga caliber missile sa digmaan sa Ukraine. Ano pa bang mas mainam kundi tamaan isa sa ilang barko ng Russia na natitira na kayang magpaputok ng mga ito? Ayon sa Defense Express, ang Admiral Makarov ang huling gumaganang barkong pandigma sa Black Sea na kayang mapaputok ng caliber cruise missiles. Kung tuluyang napinsala ng Ukraine ang barko, malaking dagok ito kay Putin habang pinipilit niyang panatilihin ang kampanya sa himpapawid na nagresulta sa 138 missiles na pinakawala ng Russia laban sa Ukraine noong Marso. Kamangha-mangha, 52% na mas mababa ang bilang na yon kaysa noong isang buwan. Patunay ng tindi ng kampanya ng Russia sa pagpapakawala ng missile. Ang lawak ng pinsalang natamo ng Admiral Makarov ay patuloy pang sinusuri. Batay sa mga lumabas na video ng pag-atake, posibleng napatumbanan ng Ukraine ang isa sa pinakamahalagang barkong pandigma ng Russia. Sa 2 minutong video, matapos ang anunsyo ng pag-atake, binigyang diin ng Ukraine kung paano tinamaan ng kanilang mga drone ang frigate ng Russia at iba pang target na tatalakayin pa mamaya. Nakikita natin si Admiral Makarov na desperadong nagpapaputok ng mga air defense missile pero hindi tinatamaan ng mga drone ng Ukraine na papalapit sa barko ng Russia. Nagpapakita rin ng video ng ilang pahiwatig ukol sa mga particular na uri ng drone na ginamit ng Ukraine sa ataking ito. Mukhang malaking warhead ang dala ng drone ng Ukraine, kaya malamang FP-1 o FP-2 ang ginamit sa pag-atake. Ang FP-1 ang mukhang pinakamalamang sa dalawa dahil ang distansya na kailangang lakbay ng mga drone ng Ukraine para marating ang Novorossiysk ay masyadong malayo para piliin ang FP-2. Di pa kinukumpirma ng Ukraine kung anong drone ang ginamit, pero kung FP-1 ito, tinamaan nila ang huling frigate ng Russia na kaya maglunsad ng caliber missile sa Black Sea. Gamit ang drone na kayang bumiyahe ng 1,000 at 600 kilometro o 900 at 94 na milya at makapaghatid ng warhead na may bigat na hanggang 120 kilo o mahigit 260 libra. Malakas ang firepower nito at kapag tinamaan ng target, maaaring mapilayan at hindi magamit ang Admiral Makarov. Kahit anong drone ang ginamit,
Malinaw na malakas na atake ito laban sa Black Sea Fleet ng Rusya. Aminin natin, di naman maganda kalagayan ng fleet simula pa lang. Nang sinalakay ni Putin ang Ukraine, ang Black Sea Fleet ang pangunahing sandata ng Rusya. Walang totoong hukbong dagat ang Ukraine na may pagmamalaki. Hindi sapat ang ilang patrol vessel at barkong kontramina para pantayan ang mga missile carrier at iba pang barkong pandigma ng Rusya. Kaya ng Rusya natakihin ng Ukraine anumang oras gamit ang mga barkong ito. Kayang kontrolin ng Rusya ang Black Sea, pigilan ang pag-export ng butil ng Ukraine, kaya mawawalan ng bilyong dolyar ang Kyiv na sanay para sa digmaan, at magbukas ng ligtas na daanan sa Black Sea para magpadala ng sundalo mula sa inaking Crimea papuntang mainland Ukraine. Iyon ang plano nila. Hindi maganda ang resulta. 4 na taon ng digmaan, pero malayo pa rin makontrol ng Rusya ang Black Sea. Napatunayan ng Ukraine na ang matalinong pagsasama ng mga missile at drone na lalo pa nilang pinaunlad sa gitna ng digmaan para maging mas mapanganib kaysa dati, ay higit pa sa sapat para pigilan ang dating kinatatakutang hukbong dagat ng Rusya. Ngayon, naipit na sa Black Sea at Novorossiysk. Ang hukbong dagat ay parang mga madaling target na lang. Umatras at umaasang di sila ang susunod na target ng pag-atake ng Ukraine. Mahigit 1/4 ng Black Sea Fleet nawasak ng bansang halos walang navy. Madadagdag lang ang Admiral Makarov sa listahan kung naging sapat ang pag-atake ng Ukraine para mapabagsak ang barko. Napatunayan ng paulit-ulit na hindi kayang harapin ng Russia ang asimetrikong taktika ng Ukraine laban sa Black Sea Fleet. Wala nang halos epekto ang fleet na yon sa export ng Ukraine na yon. Naitaboy ng Ukraine ang mga barkong pandigma ng Russia mula sa mga rutang pang-export ng Ukraine. Ngayon, gaya ng nakita natin sa pag-atake sa Admiral Makarov, itinututok na ng Ukraine ang kanilang mga pagsisikap sa ilang barko ng Black Sea Fleet na kayang umatake sa mainland ng Ukraine mula sa malayo. Kasama sa mga barkong pandigma na yon, ang mga missile cruiser at frigate na kayang magpakawala ng mga misil na kaliber. Kung mapapatigil ang mga iyon ng Ukraine, ang Black Sea Fleet ay mula sa pagiging kahihiyan ng Russia ay magiging ganap na walang saysay sa digmaan sa Ukraine. Habang nasusunog ang Admiral Makarov, lalong lumala ang sitwasyon sa Black Sea. Bukod pa sa mga pag-atake sa mga barko, mas malaking problema ang idinulot ng Ukraine sa Russia. Matagal ang problema sa industriya ng langis ng Russia ang lalala pa dahil sa panibagong target sa Black Sea na inanunsyo ni Brovly noong Abril 6. Bago natin talakayin, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button. Malaking kawalan na yon ang Admiral Makarov para sa Black Sea Fleet. Mas mahalaga sa Russia ang Sivash self-elevating oil drilling platform sa Black Sea, na tinamaan din ng unit ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine sa tulong ng Ukrainian Navy. Pinapatunayan ulit ng patrol boat ng Ukraine ang halaga nila, kahit dapat kayang sirain ng Black Sea Fleet ng Russia, habang ang mga drone ang gumagawa ng pinsala. Sa mga ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine, binanggit ng Kyiv Post ng video na nabanggit natin kanina ay nagpalit sa kalagitnaan mula sa pagpapakita ng pag-atake laban sa Admiral Makarov. Binigang din ito kung paano isinagawa ng mga drone ng Ukraine ang pangunahin at kasunod ng mga pag-atake sa Sivash oil platform. Ipinapakita sa footage na ang oil rig ay target militar na maaring atakihin ng Ukraine para mapinsala ang industriya ng langis ng Russia. Ipinapakita sa video kung paano ginawang plataporma ng Russia ang oil rig para mailagay ang mga air defense radar ng Russia. Ang mga yon ang mga target ng Ukraine sa pag-ataking ito, at ilang beses nitong tinamaan ang mga target na yon. Ang mga kuha ay mula sa pananaw ng drone habang bumabangga sa Sivash platform. Makikita rin sa video ang malilit na bangka o unmanned surface vessel. Mas malamang nagpadala ang Ukraine ng mga seaborne drone sa drilling rig na nagpalipad ng mga FPV drone para atakihin ang mga air defense radar doon. Alam nating may ganitong kakayahan ng Ukraine. Noong Pebrero, iniulat ng United 24 Media na nakabuo ang Ukraine ng mga sea drone na nagsisilbing mga mothership para sa mga FPV drone. Dinadala ng sea drone ng FPV drone sa destinasyon. Tinatawid ang distansyang di kayang abutin ng FPV drone mag-isa. Pagkatapos, inilunsad nila ang mga FPV. Mukha naranasan ng Sivash platform ang buong bagsik ng ganitong uri ng pag-atake na nagpapakita ng malikhaing asymmetric na taktika ng Ukraine sa Black Sea. Isang mahalagang barkong pandigma ng Russia ang nasusunog. Nasusunog din ang isang oil drilling platform na isinama ng Russia sa Black Sea Air Defense Network. Kung akala mong iyon lang ang ginawa ng Ukraine sa Black Sea nitong mga araw, nagkakamali ka.
Nagsagawa rin ng Ukraine ng malaking pag-atake sa Sheshkaris Oil Terminal sa Novorossiysk na di umano'y sumira sa dalawang pangunahing pier at ilang pipeline control nodes. Ang pag-atake ay nagpatigil sa paglo-load ng krudong langis dito, na nagdulot ng malaking problema sa pag-export ng langis ng Russia nitong mga linggo. Babalikan natin ang mga problemang yon pagkatapos nating talakayin mismo ang pag-atake sa Sheshkaris. Ayon sa Kyiv Post, ang pag-atake ng Ukraine sa Sheshkaris Oil Terminal ay nagdulot ng malalaking sunog na kita mula sa kalawakan. Pero hindi talaga yon ang ikinababahala ni Putin. Sa totoo lang, nasasanay na siya sa mga drone ng Ukraine, o dapat nating sabihin sa mga debris ng drone nito na nagdudulot ng malalaking sunog na sumasakop sa buong pasilidad at nagiiwan ng mga skyline na nababalot ng usok at abo. Hindi. Ang tunay na ikinababahala ng leader ng Russia ay ang pag-atake ng Ukraine sa oil terminal na humahawak ng 25 hanggang 35% ng crude oil exports ng Russia, kasama ang mula sa Urals, Siberia at Kazakhstan. Kung maayos ang operasyon, nakakaproseso ang Sheshkaris ng 3 hanggang 3.2 milyong tonelada ng langis bawat buwan. Oo, mga bilang ito sa panahon ng kapayapaan. Pero kahit may digmaan sa Ukraine, ang Sheshkaris ay bumubuo pa rin ng halos 20% ng crude oil exports ng Russia, ayon sa Kyiv Post. Isa itong pangunahing sentro ng langis ng Russia. Para makita ang laki nito, pwede tayong gumawa ng mabilis na pagkukwenta gamit ang 3 milyong tonelada ng crude oil bawat buwan. Ayon sa Louisiana Mid-Continent Oil and Gas Association, ang 1 metrikong tonelada ng banyagang krudo ay katumbas ng 6.79 bariles. Noong Abril 2, umabot sa 100 at 16 na tuldok, $0.5 kada bariles ang presyo ng pangunahing krudong langis ng Russia na Urals. Kaya kung i-multiply ang 3 milyong tonelada sa 6.79 bariles, makakakuha tayo ng 20.77 milyong bariles ng krudo na kayang iproseso ni Sheshkaris kada buwan. I-multiply mo yan sa 100 at 16 tuldok, $0.5 at alampas sa 2 tuldok, $4 bilyong kada buwan ang kalalabasan. Ganon kahalaga si Sheshkaris sa Russia. Ngayon, nakasara at nasusunog ito matapos direktang tamaan ng mga drone ng Ukraine ang oil terminal. Ang mga pag-ataking yon ay isinagawa bilang bahagi ng tila pinaka-ambisyosong opensiba na ginawa ng Ukraine laban sa Novorossiysk port hanggang ngayon. Ayon sa Kyiv Post, gumamit ang pinakabagong pag-atake ng halos 50 drone na napakarami para sa isang target. Ipinapakita nito na seryoso ang Ukraine sa pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Russia dahil magpapakawala lamang ito ng ganong karaming drone kung gusto nitong matiyak na kahit ilan man lang sa 50 ay makakalusot sa depensa ng himpapawid ng Russia para tamaan ang kanilang mga target. Ang apoy na nagliliyab ng maliwanag na kitang-kita mula sa kalawakan ay patunay na muling nagtagumpay ang Ukraine sa ika-4 na pagkakataon sa loob ng wala pang 6 na buwan. Babalikan natin yan mamaya. Pero naalala mo bang nabanggit natin na may malalaking problema ng Russia sa pag-export ng langis? Iyan ang maliit naming pahiwatig na hindi lang minsan ang pag-atake ang naganap sa Sheshkaris. Sa halip, nitong nakaraang buwan o higit pa, sunod-sunod na umatake ang Ukraine sa mga terminal ng pag-export ng langis ng Russia sa parehong Black Sea at Baltic Sea, na malinaw na isang kampanya laban sa pinakamahalagang pinakukunan ng pera ng Russia na nakita natin sa kahit anong punto ng digmaan. Umatake ang mga drone ng Ukraine sa Primorsk at Ust-Luga, mga terminal ng langis ng Russia sa Baltic Sea, noong ikalawang kalahati ng Marso. Ang mga pantalan na yon ay bumubuo sa 40% ng kapasidad ng pag-export ng langis ng Russia. Mga 2 milyong bariles bawat araw o humigit kumulang 60 milyong bariles bawat buwan ang hindi na makalalabas mula sa mga pantalan sa Baltic dahil patuloy pa rin silang nasusunog at bahagyang isinara habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Napakalaki ng sunog sa Ust-Luga na nakita pa ito sa Finland ayon sa Moscow Times. Ayon sa ulat, nasa 50 barko ang naipit sa gulpo ng Finland noong Marso 25 dahil sa pag-atake ng Ukraine. Muling tinamaan ang Primorsk at Ust-Luga mula noon. Patuloy ang Ukraine sa pagpigil kay Putin na gamitin ang kita mula langis ng Russia para punduhan ang pananakop sa Ukraine. Ayon sa TVP World, ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis ng Russia ay nagbura ng halos $1 bilyong na dagdag kita na inaasahan ng Kremlin matapos ang pagsasara ng Strait of Hormuz malapit sa Iran. Nawalan na ang Russia ng $900 at $70 milyong sa kita pagsapit ng Marso 29. Patuloy inaatake ng Ukraine ang mga daungan ng Russia sa Baltic at Black Sea. Sinisira ang imbakan ng langis at isinasara ang mga ito. Mahigit 1 buwan na itong nangyari at kitang-kita sa pag-atake laban sa Sheshkaris na hindi humihina ang Ukraine. Masusunog ang langis ng Russia
hanggang sa wala ng matirang maibenta. At ibig sabihin nito ay bilyon-bilyong halaga ang mawawala sa kanilang pondo, na unti-unti nang nauubos dahil sa digmaan na sobrang laki na ng naging gastos para sa Russia. Kaya napipilitan na si Putin na mamalimos ng tira-tira mula sa mga oligarko para lang mapagpatuloy ang kanyang pananakop. Iyan ang layunin ng mga pag-atake ng Ukraine sa oil terminal. Ang pagsira ng frigate at air defense radar ay direktang nagpapahina sa militar ng Russia. Pero sa mga pag-atake sa mga terminal na ito, dito talaga nagdudulot ng malaking pinsala ang Ukraine. Bawat dolyar na nawawala sa Russia, lalo na ngayon na mataas ang presyo ng langis na hindi nakita sa loob ng maraming taon, ay isang dolyar na hindi nila magagastos para sa makina ng digmaan ng Russia. Habang naubos ang pera ni Putin, humihina ang makina, kaya mas madali para sa Ukraine na magsagawa ng mga pag-atake sa mas malalayang target habang nababawasan ang presyon sa kanilang mga puwersang panlupa. Hindi rin naman pwedeng isipin ni Putin na tapos ng lahat ng pinakamasama ngayon. Sinabi namin kanina na 4 na ulit tinamaan ng Ukraine ang Novorossiysk sa loob ng 6 na buwan. Ang pinakahuling pag-atake sa mga iyon ay noong Marso 2 at muli nilang tinarget ang Shashkadis Oil Terminal. Ayon sa Kiev Independent, 6 sa 7 oil-filling loading arms sa terminal ang nasira sa pag-atake, kaya isinara ang buong pantalan. Ganon din ang mangyayari pagkatapos ng pinakabagong pag-atake na ito. Kagiliw-giliw, nadamay din ang Admiral Makarov at Admiral Essen sa pag-atake noong Marso 2. Pinaniniwalaang hindi na kaya magpakawala ng caliber cruise missile ang Admiral Essen matapos ang pag-atake. Marahil, yun ang dahilan kung bakit hindi ito naging target sa pinakabagong pag-atake na ito. Tungkol sa Admiral Makarov, tinamaan ulit ito at inaalam pa ng Ukraine ang pinsala. Napatigil na ang kakayahan ng frigate na yon na gumamit ng mga misil na kaliber. Hindi na dapat mag-alala ang Ukraine sa cruise missiles ng Black Sea Fleet laban sa kanilang mga lungsod at mamamayan. Kaya naging produktibo ang mga araw bago ang Abril 6 para sa Ukraine. Isang frigate ang tinamaan ng mga drone, pati na rin ang mga air defense sa isang oil drilling rig. Ang pagbagsak ng huling target ay nangangahulugan na mas ligtas na ngayon ang mga aerial corridor papunta sa Black Sea, na halos nagsisiguro ng mas marami pang pag-atake ng Ukraine sa kailaliman ng teritoryo ng kalaban sa malapit na hinaharap. Tungkol naman kay Shashkadis, nasusunog na naman ito. Malalaman din ni Putin na hindi naligtas para sa Russia mag-export ng langis mula sa pantalan na iyon. At kung hindi man mismo si Putin ang makakuha ng mensahe, tiyak na makukuha ito ng mga tanker na kumukuha ng krudong langis ng Russia mula sa mga pantalan na ito. Ayaw nilang mapasabog sa pira-piraso. Pero may posibilidad na mangyari yon, dahil ginagawa ng ugali ng Ukraine ang pagsira sa mga pantalan ng Russia ngayon. Bakit pagugustuhin ng mga tanker na isugal ang kanilang sarili kung paulit-ulit itong nangyayari? Ganon din ang kalagayan ng mga barko sa Baltic region, gaya ng sa Black Sea. Nabanggit na natin ang mga atake ng Ukraine sa Primorsk at Ust-Luga. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa ilan sa mga pag-ataking iyon na isinagawa sa loob ng 3 mapaminsalang araw para sa Russia, panoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang aming balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.